The traditional pahalik of the Jesus Nazareno has begun, and for updates, we have Mowo Journal Amy Atienza live from the Quirino Grandstand. Okay, Amy, kamusta ang sitwasyon dyan? Gaano nakahaba ang pila? And meron ka bang rough estimate as to how many devotees are there already present? Good afternoon, Lord. At nandito nga tayo sa Quirino Grandstand kung saan inaabangan natin ang unang araw ng pahalik para sa Poong Nazareno. At kung makikita nyo sa aking likuran dito ay dumadami na talaga ang bilang ng tao. Nasa around 5,000 na raw kasi ang nakarating dito. Yan ay around 2 p.m. Pero ngayon dahil nga labasan na nga din daw ng mga office jobs, tsaka daw ng iba't iba pang mga trabaho at tsaka pasukan na rin kasi ay talagang inaasahan pa nila na mas dadami pa yung tao ngayong araw. At dito naman sa likuran ko makikita natin yung pilgrim naman ng Nazareno. At dyan nga sa likod niyan, doon pinupunas yung mga bimpo kaya towel naman ng mga mananampalataya at deboto ng Poong Nazareno. Amy, ano naman pinagkakaabalahan ng mga deboto dyan? Ano? I mean, we can see what's happening behind you. May mga nakapila, may mga hawak na panyo, bimpo. Pero while waiting, dun para sa iba, anong kanilang ginagawa? Actually, marami sa kanila dito nag-uusap-usap dahil iba't iba din talaga yung mga pinanggalingan nila. Meron din ako nakapanayam dito na galing pang Bulacan at talagang sabi nila ngayong Lunes na nga daw nila piniling bumisita sa Poong Nazareno dahil nga daw mas kaunti pa ang inaasahang tao. Dahil bukas at saka sa January 9 kung saan magkakaroon ng traslasyon, 2025 talagang inaasahan nga na mas maraming tao. Pero dito talaga medyo malumanay naman ang sitwasyon na nag-uusap-usap lang mga tao at nakikisalamuha sa isa't isa dahil nga din sa kanilang shared faith sa Jesus Nazarene. Amy, we also saw behind you kanina, no, nagpakita tayo, security personnel are in place. Ano naman yung mga security measures? Alam natin, merong gun ban, may liquor ban, pero ano-ano pa ba yung mga items na bawal dalhin dyan? Actually, pinagbabawal talaga na magdala din dito ng mga flammable materials katulad ng gas at saka alcohol. Bawal din dito na magdala ng mga sigarilyo, pati na rin yung mga e-cigarettes o vape na tinatawag natin. At bukod pa nga dyan, tulad na nasabi mo, Denise, bawal tayo magdala ng mga patalim. At on both ends naman ng exit at entrance dito sa Quirino Grandstand, talaga nakaantabay ang mga kapulisan, pati na rin ang ilang mga volunteers ng Quiapo Church para i-check lahat ng mga bags ng mga papasok ng mga deboto dito. So ayun yung mga bawal, pero bukod pa dyan, syempre paalala rin ng Quiapo Church talaga na magdala ng payong dahil medyo unpredictable yung weather ngayon dito. Kaninang mga around 1 p.m. to 2 p.m. talagang napakainit, pero ngayon ay nakakaranas tayo ng konting ambon dito sa Quirino Grandstand. Pagdating naman, Amy, dun sa pahalik, hanggang kailan ba yon at ano pa yung mga ibang activities na nakalinya bago yung actual traslasyon on January 9? Yes, sa pahalik, syempre 24/7 naman sila dito hanggang January 9 yan. Pero sinasabi din na aalis nga ang Poong Nazareno dito sa bago magkaroon ng sunrise ng January 9 para iikot papuntang Quiapo Church. Pero bukod pa dyan, meron din syempre pamisa ang mga ang Quiapo Church. At yun nga ang pinakainaabangan yung Misa Mayor na mangyayari sa madaling araw ng January 9. So ayun yung talagang inaabangan ng mga mananampalataya at syempre inaasahan din na dadaluhan ng mas maraming deboto ng Poong Nazareno. Pagdating naman dun sa traslasyon mismo, kamusta ba yung naging preparation at ano naman yung mga pagbabago o may pagbabago nga ba dun sa andas na gagamitin pagdating ng Huwebes? Actually, nakapanayam din natin si Sir Alex Estraga na Technical Management Advisor ng itong Poong Nazareno. At yun nga sinasabi nila na meron na daw sun-proof yung dito sa parang andas ng Poong Nazareno. At yun nga meron na din kasing ventilation. At syempre, inaasahan din nila na medyo madami nga ang sasampa, kaya ayun yung nakabox na talaga yung Poong Nazareno ngayon. At paslant daw kasi yung harapan niya para daw wala na masyadong makasampa. At yun nga, ang isa pa sa paghahanda nila, marami na daw volunteers at kapulisan talaga nakapaligid na ibababa kung sino man ang inaasahang sumampa doon sa
imahen ng Poong Nazareno. Pero bukod pa dyan, syempre nakadeploy din ang ilang mga kapulisan around the area. At syempre meron din ditong medic just in case nga merong mga may mahimatay o kaya naman makaramdam ng hilo sa araw ng traslasyon. Yan, sa January 9 yan. Okay, speaking of the area, ano naman yung ruta ng traslasyon? Meron bang binago doon? At saan mismo yung magiging entrance at exit points? Ang entrance point from this Quirino Grandstand, actually dito yan sa may Katigbak Road, sa Calao, sorry. Pero iikot pa yan at dire-diretso siya, dadaan pa yan ang National Museum of Fine Arts, tapos may madadaanan ding Jones Bridge. Actually, wala naman masyadong pinagbago sa ruta. Ang inaasahan talaga nila ay yung oras na mas mabilis sana yung magiging travel time ng Poong Nazareno mula dito sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. So from Quirino Grandstand, iikot yan from dito. Tapos syempre dadaan pa yan sa may Quezon Boulevard hanggang sa makarating sa may Quiapo Church, Denise. Alright, maraming salamat sa report. Mobile Journal, Amy Atienza.